Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya lagi nating alalahanin ang mailalang sa atin, ang nagbigay buhay sa atin. Amen? Amen! Sa araw ng ating mga kabataan, ibig sabihin, yung kabataan, yung habang ikaw ay malakas. Amen? Habang ikaw ay humihinga, habang ikaw ay binibigyan pa ng malayang pagkakataon, nakakaisip pa, nakakakita ka pa, nakakalakad ka pa, mga minamahal ko, upang paglingkuran ng ating malapay. Yan na po ang malayang pagkakataon. Dahil kung dumating sa tao, sa atin, bigla tayong magkasakit, biglang mamatay ang tao, wala na siyang pagkakataon. Kaya sa ating bilang mga tunay na anak ng Diyos, ano pang gagawin natin, mga minamahal ko? Nasabi ng Biblia, Galatia Kapitulo 6, ang talatay 10, mga taga-Galatia, Kapitulo 6, ang talata po ay 10. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen! Habang tayo nandito sa lupa, habang tayo may lakas, mga minamahal ko, ito na po ang malayang pagkakataon ay binibigay ng ating malapang gumawa ng mabuti. Amen! Let magsabi, praise the Lord. Let magsabing amen. Anong mabuti? Napakaraming mabuti na pinapagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen! Maraming mabuti. Isa sa mabuti, ito po yung ating pong pagpupuyat. Kung ikaw ay manatiling gising, napakabuti sa harapan ng ating mga Panginoon. Let magsabi, praise the Lord. Dumalo ka ng araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, ito'y napakabuti sa harapan ng ating mga na pinapagawa sa atin. Mamuhay ka may kabanalan, hindi lang dito sa banal na sambahan na ikaw ay banal. Kahit saan ka man pumaroon, mga minamahal ko, sa trabaho mo, nasa bukirin, nasa mga opisina, manatili kang banal. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Hindi katulad ng mga ibang mananampalataya, ibang mga sekta. Amen? Banal lang sila. Kapag sila'y nasa banal na sambahan, pagdating nila sa pag-uwi na sila, yung hindi kaaya-ayang sinusuot nila, sinusuot pa nila. Mga minaw, hindi po tayo katulad doon. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Ang kabanalan ito po yung mabuti, napakabuti na pinapagawa ng ating malapit. Sabi ng Biblia, walang banal. Amen? Walang banal na hindi makakakita sa Diyos. Kapag hindi ka maging banal, hindi mo makikita ang Diyos dahil siya'y banal. Ang Diyos na tumawag sa atin ay banal, tayo magpakabanal sa lahat ng uri ng pamumuhay. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Hindi lang sa kasuotan, pati yung ating mga puso banal, pati yung ating isip banal, yung ating pagkilos, yung ating pagsasalita, sikapin po natin. Amen? Inihingi naman sa ating mga Panginoon yan. Amen? Na kayang ipagkaloob sa atin, mga minamahal ko, yung pagpapakabanal sa lahat ng bagay. Sa pagsasalita, sa pagkilos, mga minamahal ko, inihingi sa ating mga Panginoon, kayang ibigay ng Diyos na tayo po'y paging babanalin ng ating mga Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Maraming mabuti na pinapagawa ng ating mga Panginoon, yung ating pagbibigay, yung pagsuporta natin sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Nasabi ng Biblia, wag manglupaypay. Amen? Wag maghimagod yung ating mga kamay sa pagbibigay, na habang ikaw ay nagbibigay, sumusuporta sa pangangailangan ng gawain ng ating mga Panginoon. Ang pangako ng Diyos, hindi ka pagkukulangin, hindi ka pababayaan ng ating mga Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Tingnan niyo po yung mga matatapat nating makapatiran. Pinabayaan ba sila? Pinagkulang ba sila ng ating mga Panginoon? Nung dumating yung pandemya, amen, nawala ng mga trabaho, subalit yung mga anak, matapat na anak ng Diyos, grabe po, amen? Himala, salat ng himala. Sa pangunang dalangin ng ating minamahal kagalang-galang natin po mga pastor, lalo po silang pinagpapala pa. Hindi ba napakalaking himala po yan? Amen?
Napakaraming mga tao naghihirap, subalit yung mga anak ng Diyos na matapat, na naglilingkod lalo sa pagbibigay, mga minamahal ko, hindi lang sa nakukontento na tinutumbasan nila yung tithes and offering, kundi linalakihan pa nila yung special offering, hindi sila naghihimagod. Maraming pamamaraan na ibinabalik ng Diyos yung kanilang katapatan. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Yan po yung mga mabubuting bagay na pinapagawa ng ating mahal na Panginoon habang tayo binibigyan ng buhay, kalakasan, malayang pagkakataon, gumawa ng mabuti. Amen? Hindi masasayang po yan. Lahat yan ay nakarecord sa langit. Dito pa lang sa lupa, mga minamahal ko na sabi ng Biblia, anong sabi ng Banal na Aklat? Kung ating babasahin, babayaran lahat ng Diyos yung ating mga gawa. Nasabi ng Hebreo Kapitulo 6, talata 10, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mga gawang mabuti. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Sa 72 ng Awit, Kapitulo 12, anong sabi ng Biblia? Hindi liko, hindi lilimutan ng Diyos ang ating mga gawa at babayaran niya lahat ng ating mga gawang mabuti. Praise God. Dito po sa aklat ng mga Awit Kapitulo 72, versikulo 12, sapagkat kanyang ililigtas ang mapagkailangan 62, 62, verse 12. 62, versikulo 12. 12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Una, pangako ng Diyos, hindi lilimutin. Nakarecord yan, nakatanim sa isipan ng ating mahal na Panginoon, nakikita ng Diyos lahat ng ating mabubuting gawa. Hindi nasasayang. Amen? Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Nasabi ng Biblia, o hindi lilimutin, at sabi ng 62 ng Awit, Kapitulo 12, ikaw, O Diyos, ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang gawa. Oh, mga minamahal ko, nagbabayad pala ang Diyos. Kaya hindi ka pala dapat mapagod, hindi ka pala dapat magsawa. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Bakit? Kapag dumating na sa iyo ang panghihina ng katawan, tumanda ka na, mga minamahal, yung gusto mong gawin, hindi mo na magawa. Lalo tigit, kung mababawian yung buhay mo, magagawa mo pa ba kaya yung pinapagawa ng ating mahal na Panginoon? Amen? Let magsabi, praise the Lord. Oh, yun pala eh. Kaya, ito na po ang malayang pagkakataon ng mga pinagpalang mga anak niya na abang tayo po ay binibigyan ng pagkakataon, gumawa na tayo ng gumawa ng mabuti. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Higit sa lahat, mga minamahal ko, nakarecord sa langit po yan. Pagdating ng panahon, nasabi ng banal na kasulatan, ating buksan sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata ay 12. Apokalipsis, Kapitulo 22, ang talata po ay 12. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen? Nasabi ng Biblia, hindi sinabi ng ating mahal na Panginoon dito, siyang mismo ang nagsabi dito, nagsalita. Narito, ako'y madaling pumaparito. Hindi sinabi dito na ako'y magtatagal pa na babalik. Kundi sabi dito, ako'y madaling pumaparito,
at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa iyong gawa. Oh, may kanya-kanya po pala tayong reward. Nagagalak po ba tayo? Lahat naman nagagalak, magsabing praise the Lord. Kung nagagalak tayo, pumalakpak muna po tayo sa ating napakabay na Diyos. Dapat kang magalak, dapat tayo gumagalak. Mga minamahal ko, sino tayo na pagdating ng panahon, pagdating ng oras, na tayo po'y sasapiling na ng ating malapang, mayroon tayong kanyang-kanyang reward. Amen? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Pakikita lahat ng Diyos yung ating mga gawang mabuti. Amen? At ito po ay may reward. Grabe po, ang pangako ng ating Panginoon, palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God, hallelujah. Lalo na sa panahon po natin ngayon, mga minamahal ko, ang dapat pagandaan natin yung napakalapit na muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung titingnan natin at pagmasdan natin ang paligid po natin, mga minamahal ko, talagang maramdaman mo po, amen, talagang palapit ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kung paulit-ulit nating sinasabi, mga minamahal ko, lahat ng mga palatandaan ay nakikita na natin noong paman, lalo na sa panahon po natin ngayon. Amen? Magsabi, praise the Lord. Lalo na pong ipinapakita at pinapakita na ng ating Panginoon, pinaparamdam na ng ating Panginoon na siya po ay palapit ng palapit. Nasabi ng Banal na Kasulatan, kung nakikita mo na lahat ang mga bagay na yan. Sabi ng Banal na Kasulatan sa Marcos Kapitulo, ating basahin, Mateo Kapitulo 24, talatay 33. Dito po sa aklat ni Mateo Kapitulo 24, versikulo 33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Amen. Kapag nakikita mo na yan, mga minamahal ko, ano pang gagawin mo? Ano pang gagawin natin, mga minamahal? Magpalamig-lamig pa ba tayo, mga minamahal? Magpatumpik-tumpik pa ba tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon? Kapag nakikita mo na yan, minsan, amen, minsan pinapahintulutan ng Diyos yung karamdaman, amen, sa iyo, sa isang Kristiyano, upang maalala niya po, amen, yung dati niyang paglilingkod. Minsan dumarating sa atin yung paalala, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon upang lagi nating maalala ang kabutihan ng ating Panginoon. Nais ng ating Panginoon, magbalik loob po tayo. Ibalik natin yung dati nating paglilingkod. Amen, let magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos upang lagi tayong magmalapit sa ating Panginoon. Minsan pinapahintulutan yung problema, pagsubok, karamdaman. Dahil kung wala yung mga yan, parang pasimple-simple lang yung isang mananampalataya. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Pasimple-simple lang, mga minamahal. Kung gusto niyang manalangin, doon lang siya mananalangin. Kung gusto lang magpuri, doon lang siya magpupuri. Kung gusto lang dumalo, doon siya dadalo. Praise God. Kung wala siyang mga dinadanas na pagsubok, problema, karamdaman, subalit kung mayroong mga bagay na yan, mga pagsubok, problema, talagang magmamakaawa ka sa ating Panginoon. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Lagi kang dumadalangin, lagi kang nagmamakaawa, lagi kang nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Yan po ang ninanais ng ating Panginoon. Amen? Let magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Hallelujah. Kaya walang dahilan na hindi tayo patuloy na magpakain na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Ito po yung mga bagay na dapat nating pagandaan, yung dumating sa atin ang kamatayan at ang muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya anong gagawin natin? Nasabi ng pangalawang huling talata, Lucas, Kapitulo 21, talatay 36, ang pinakahuling talata, Kawikaan, 28, ang talatay 18. Yan na po yung mga pangalawang huling talata. Tayo po ay magtatapos na. Ihanda po yung ating aawitin. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 21, ang talata po ay 36.
Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangagsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mangatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 18. 17, 18. 18. 28, 18. Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas, ngunit siyang masama sa kanyang mga lakad ay mabubuwal na bigla. Amen. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Nasabi ng Biblia, lagi tayong magpuyat, lagi tayong magbantay sa ating kaligtasan, lagi tayong magsidaing, lagi tayong manalangin, mga minamahal, na tayo laging panghawakan ng ating Panginoon, pagtibayin lagi ang ating loob ng ating Panginoon. Sasabi ng Biblia, upang kamtin natin ng makatakas lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Ito yung mga pangako ng ating Panginoon. At sabi dito, upang tayo makatayo sa harapan ng anak ng tao. Higit sa lahat, mga minamahal ko, upang tayo po ay makasigurado sa muling pagbabalik ng ating Panginoon na isa tayo sa kukunin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya walang dapat ikapangamba ang isang mananampalataya, ang tunay na anak ng Diyos, kung siya po ay lumalakad ng matuwid. Amen? Let magsabing praise the Lord. Let magsabing praise the Lord. Nasabi ng Kawikaan, kung ating pong babasahin uli, Kawikaan 28, ang talatay 18, anong sabi dito? Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas. O paano yung hindi lumalakad ng matuwid? Kahit Kristiyano ka pa, kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng ating Panginoon, yun ang nakakatakot, mga minamahal ko. Lahat magsabi, praise the Lord. Na gusto ng ating Panginoon, yung paglakad natin, ito po ay matuwid. Amen? Na ito po ang magdadala sa atin doon sa pangako ng ating Panginoon. Doon po sa piling ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Nasabi ng Biblia, siyang masama sa kanyang lakad ay mabubuwal na bigla. Mga minamahal ko. Kaya nawa, hindi mangyari sa atin, mga minamahal ko, yung tayo po ay mabuwal. Kundi, nasabi ng Biblia, lagi tayong magsidaing, lagi tayong magpuyat, lagi tayong umiyak, lagi tayong magsumabo sa ating Panginoon, lagi tayong pangawakan ng ating Panginoon. Amen? Na lagi tayong bigyan ng maningas na paglilingkod, hanggang sa kanyang muling pagbabalik, tayo marat na niyang naglilingkod ng totoo sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Praise God. Kaya dumating man ang kamatayan, babalik man ang ating Panginoon, wala tayong dapat ipangamba na alam natin kung saan tayo patutungo. Amen! Let magsayang praise the Lord. Saan tayo patutungo? Alam natin yan. Kasabi nga ng awitin, I know where I'm going. Amen? Alam natin kung saan tayo patutungo. Praise God. Naghihintay ang ating Panginoon sa atin upang tayo po ay makapiling niya doon sa kanyang pangako. Magbana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating napakabait na Diyos. Kaya napakamapalad po natin, mga pinagpahalang mga anak ng ating Panginoon, na tayo naglilingkod sa ating Panginoon, na ang mundong ito'y pasama ng pasama. Kung pasama ng pasama na nakikita natin, ninanais ng ating Panginoon, yung ating paglilingkod, lagi nating hingin, na laging painitin ng painitin, na hanggang maabot natin ang kasakdalan, praise God, maabot natin, praise God, ang magiging perpekto sa harapan ng ating Panginoon. Dumating man anumang bagay sa buhay natin, wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot. Mayroong tayong Diyos na tagapagligtas. Alam natin kung saan tayo patutungo. Doon sa piling ng ating Panginoon. Awitan natin ang ating Panginoon. Praise God.